Yung ginagawa nila, sinasabi nila walang ICC, hindi tayo kasama. Diba? Yung ginagawa ng Quadco, ito ay para magkaroon ng ebidensya para sa ICC. Diba? Ngayon, kaya ba nilang ipa-aresto si dating Pangulong Duterte? Sagot. Yun nga, paano mo? Isang tanong lang, isang sagot. Okay. Kaya ba nilang ipa-aresto si dating Pangulong Duterte? Sagot. Hindi. Ako sasagot. Kaya. Kaya. Bakit? Nakaya nga nilang nakawin ang pondo ng mga Pilipino, di ba? Nakaya nga nilang palasubasin si Inday Sara doon sa Congress. Nakaya nga nila napaharapin si Pangulong Duterte. Kaya nilang gawin yan. Huwag tayong umasa, huwag tayong magpakampante na hindi nila kakayanin yan. Kaya anong dapat? Magkaisa tayong lahat. Huwag tayong mabuhay sa panaginip. Kasi tandaan ninyo ang ginagawa nila dinadivert yung pondo, yung 800 billion na ang program project saan, di ba? Dinivert yun, ginawang ang program para saan ito. Nakaya nga nila merong bang sumilip? Kung may sumilip man, ano ang epekto nung ginawang paninilip? Di ba? Kumbaga sa yung mga nangyayari ngayon, wag tayong mabuhay sa panaginip. Yun na nga yung sinasabi natin. Ito, mahaharang lamang natin, mapipigilan natin yung pag-aresto na yan kapag tayo ay nagkaisa. Pero hanggat nakikita nila na sabog-sabog, hindi nagkakaisa, yari yan. Sabi ko nga sa inyo, ako na mismo nagsasabi, kung talaga ang mga ni supporter ni Pangulong Duterte ay talagang buo, napuno na sana yung Commonwealth, napuno na sana yung harap ng Batasang Pambansa, di ba? Huwag tayong mabuhay sa panaginip, di ba? Eto lang, dito lang di ba? Dito lang asaan kayo ngayon, di ba? Puro kayo Duterte, ako Duterte, ako Duterte, puro kayo tanay, asaan kayo kapag ginigiba na yung matanda? Diba? Wala na. Kumbaga sa hindi. Kumbaga sa ano na lang Diba? Ang kailangan sa atin, magkakaisa. Magkakaisa, wag tayong mabuhay sa panaginip. Asaan si Atty. Roque ngayon? Napakagaling na abogado. Nagtatago! Diba? Nagtatago. Kung talagang tayo may pagkakaisa, walang magtatago. Walang magtatago. Kung may pagkakaisa tayo na ipinaglalaban natin yung karapatan natin talaga, buo tayo. Buo. Hindi yung puro tayo na lang social media. Kasi kung mahihirati lang tayo sa pagtatanggol sa social media bilang keyboard warrior, wala pong mangyayari sa atin. Sa totoo lang, walang mangyayari. Ngayon, nakikita na pala natin ganito, asa na, 500 billion, flood control projects para doon sa 5,500 na sinasabi flood control projects. Ano na nangyari? Ano nangyari? Panay lang tayo habol, panay lang tayo social media. May naghabol ba? Diba? May nag-file ba ng kaso? Meron. Pero ang sa akin ba sabihin ko lang yung sabi mo kasi kanina na kung pwedeng takpin, kasi sila yung nasa posisyon, nasa poder, nasa kapangyarihan, na sinasabing kayang gawin, pero ang sinabi ko,
na napag-usapan natin, walang jurisdiction, kung alin yung tama na dapat tindigan natin. Kaya sabi ko hindi. Kasi ang magpapatunay, yun nga yung sinasabi ko, the government is by the people, for the people, and by the people. Kaya sabi ko, na huwag antayin na mag-alsa-masa yung tao kasi hindi natin papayagan na iipitin, na dudurugin, wawasakin, sisirain na hindi naaayon sa batas. Kasi ang sinagot ko kanina, kung ayon sa batas, kung alin ang tama, yun ang sinagot ko. Pero kung sila na nasa posisyon na yung mali o walang kasalanan, ginawang may kasalanan. Halimbawa na nga lang, simple, si Pastor Tibuloy na walang kasalanan, akusado pa lang. Pero kung tatuhin, daig pa ang kriminal, daig pa ang terorista. Samantalang yung may mga terorista dyan, bakit hindi nila pinadalan kahit 500 pulis lang? Pero tapusin mo na ako. Pero yun nga din, itong tama na dapat na gawin. Tapos hindi na ipapatupad, yung hindi tama sila, puro mali. Tama nga yung sinabi mo. Kaya nga pinawarningan ko na ang tao kapag ka nagkakaisa, napupuno na, pagka umapaw na, talagang makikita-kita yan dito. Ang inaantay na lang, taong bayan, nagmamasid yan, inoobserbahan, tinitignan. Kaya nung sinabi mo, kayang gawin o kaya, pero yun nga yung sinasabi, kanina din naririnig ko, hindi isa nananakot ako kasi ako din alam ko Kaya sabi ko, kung pwede nilang gawin, ang taong bayan ang haharang, nagpapatuwad, tayo tumitindig based on facts, not based on mere allegation. Kasi tayo talaga may basihan tayo. Ang panindigan natin kung ano ang tama, kung ano ang wasto. Kaya tayo naninindigan, kaya tayo dumidipinsa, kaya pumapabor, kaya tayo tinatawag na Suli Duterte kasi naniniwala tayo sa kanyang leadership, sa kanyang panunukulan, sa kanyang ginawa. Kaya hindi tayo papayag nung sinabi mo nga na pwede o sige, pwede na lang gawin, pero sino ang harang at pwedeng makadlang na hindi manaik. Kasi ganito yan parang liwanag, dilim, tama, mali, na manaig ang mali, ipairal ang tama, na kung saan ang magpapatupad yan ay walang iba, kundi ang taong bayan. Ito, no? Ito, no? Lang. Ang ano lang natin ganito, no? Ano pa ang ginagawa? Ano ba ang ginagawa? May nagawa ka pa nung buksan nila yung kwarto. May nagawa ka. Tanong ko lang sa'yo. Hindi. Tanong ko lang sa'yo. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung kaya pang arestuhin, kaya pa nilang ibigay. Di ba? Kaya. Nung ginawa nila yung quadcom na yan, napigil mo? Hindi nga yan dapat. Hindi. Tanongin ko lang sa'yo. Napigil mo? Kasi Hindi nga. Hindi pa Diba? hinog Hindi nga Hindi pa hinog Ang tanong ko lang ganito, no? Yung ginagawa nila kay Pangulong Duterte, dun sa pamilya Duterte, kitang-kita na. Na ang pamilya Duterte, ako eto lang, simple lang. Sige. Kung gusto ninyong makatulong, kung gusto nating makatulong, magkaisa, huwag nating bulahin ang tao. Tumayo tayo. Bawat isa sa atin mayroong pananagutan. Ano ang sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez? 6 na taon kayong ipinagtanggol ng Pangulong Duterte. Samahan natin siya. Hindi yung puro sabihin lang natin, hindi, pagka ganito magkakagulo. Ginagawa na yung panggugurbor. Ginagawa na. Aantayin mo pa na aarestuhin? Aantayin mo pa? Kaya nga, ang tanong yung bang pag-aaresto na yan, kaya nila gawin? Kaya! Bakit? Biruin mo, pinapastos na nga nila Diba? Kaya nga doon pa lang, nandun ako personal nakita ko kung paano nila binabato ng tanong ang dating Pangulo. Tanong na ito ay hindi dapat doon sa dating Pangulo, pero ganun nila ina-address. Marunong lang talaga yung dating Pangulo, matalino. Kumbaga sa talagang sinosoplak talaga lang niya. Pero hindi niya deserve yun. Asan ngayon, yung mga tao? Yun lang ang tanong
Asaan yung mga tao? Puro na lang sasabihin, pagka inaresto yan magkakagulo. Ginawa na rin yan kay Pastor Kibuloy. Pag inaresto si Pastor Kibuloy, magkakagulo. Nagkagulo? Wala. Ha? Wala eh. Di ba? Wala. Yung inaasahan ng KOJC na tutulong sa kanila, sinasabi nila na wala. Di ba? Sinasabi na, ngayon, eto na ngayon, hindi pa nahuhuli, pero kinakasa na. Di ba? Sasabihin natin legal, sa legal, wala naman. Hindi nga lumalakad sa legal na pamamaraan eh. Hindi sila sumusunod sa legal na intensyon ng batas. Hindi nila sinusunod yon. Kaya nga ang tanong dito, ano ang gagawin natin? Diba? Kasi hindi ito kumbaga kung lolokohin lang natin ang tao, wag kawawa, hindi sabihin natin yung totoong nangyayari. Sabihin natin, ikaw, nagmamahal ka kay Pangulong Duterte. Napapanood mo naman siguro sa telebisyon. Nanonood ka rin ng investigasyon kung paano, kung ano yung binabato kay Inday Sara. Ngayon, asan ka bilang Pilipino na sinasabing nagmamahal ka dyan sa mga Duterte? Diba? Yun yung kaya nga, ang ko nga dito, magkaisa. Kumbaga sa hindi yung para saan man na marami kasi na sinasabi, kay ganito kami, kay ganito, pero asaan? Diba? Yun lang sa akin. Kaya bali yung sa akin naman, yung ko doon kay Sir Jonathan, na sabi niya yung nasaan kayo ngayon, mga Duterte supporters. Kasi ganito yun, dati nung hindi pa nangyari itong platform na to, pinatawag si Pangulong Duterte, sabi nila ay kami ang magpapakulong, hindi kami papayag na magkulong si Pangulong Duterte. So ganito pa lang, iilan lang tayo nandito. Kaya panawagan ko sa Solid Duterte Family Worldwide na ito na ang oras, panahon para magkaisa tayo at magtulungan. Saan dapat pumunta? Laban sa kabila. Saan ba tayo pupunta? Kasi ganito yun ha. Sa simula pa lang 2016 to 2022, ipinaglaban ni Pangulong Duterte kahit tuwis buhay siya sa war on drugs. Pero ginawa niya lahat para sa babayang Pilipino. Nasaan ngayon ang mga Pilipino na nagmamahal sa kanya? Kaya narinig natin ang sinabi ni Sir Jonathan na saan kayo ngayon? Inaantay na lang si PRRD, inaantay na lang kung kailan siya ikulong ng mga buhayang nandito sa Congress. Kaya nasaan kayo? Masama sa loob ko na sabihin ko narinig ko sa kanila na ganito. Nasaan ang mga Pilipinong supporters si Pangulong Duterte na nagmamahal sa kanya? Sabihin nyo sa social media, ang sikat-sikat nyo, magpasikat kayo, magpakulong kami hanggang hanggang kamatayan. Kaya namin yan, labanan yun na hindi lang makasuhan si Pangulong Duterte. Ngayon, nasaan kayo? Ilan lang dito mga Duterte vloggers. Kaya ang hirap ng ganon. Kaya ganito, manawagan ko sa Solid Duterte Family Worldwide. Oras na ito na ang oras at panahon para manindigan kayo na bilang mga Pilipino, ipaglaban natin ang Pangulong may palasakit at tapang sa bansa. Oras na, umpisahan na kayong araw na ito o kailanman, kasi ang bansang Pilipinas ay halos iganyanan ng mga nakaupo ngayon. Kaya humihingi ako ng tulong sa lahat ng Pilipino na tulungan natin ang bansang ito. Magkaisa tayo na si Pangulong Duterte at si Sara Duterte ay ipaglaban natin ang karapatan bilang mga Pilipinong may tapang at malasakit sa bayan. Kaya umpisahan natin ngayon ang sinabi nyo nga hanggang kamatayan, ipaglaban nyo si PRRD. Nasaan kayo? Kaya tama ang sinabi ni Sir Jonathan nga, ito na yung oras, panahon para gagawa na sila ng niyan para ipakulong si Pangulong Duterte, kasi nakikita nila ay yun lang ang supporters nila, walang pang 100. Kaya ngayon papayag ba kayo na ipakulong nila sa Pangulong Duterte nga tunay na nagmamahal at nagpalasakit sa Pilipinas, sa Duterte legacy? Kanina ipaliwanag ko ang Duterte legacy. So sino lang tayo rito ang mga Duterte na vloggers? Ano magagawa nila kung talagang ipakulong nila sa Pangulong Duterte? Wala na.
mga vloggers ang harang. Di ba sabi nyo, magpakamatay kami, magpakulong kami, pag si Ma'am Duterte ibalik sa sa Congress dahil sa EJK na yan. So ngayon, mag-umpisa na yan, gagawa na yan ng para ipakulong. So, hilahin na ni Ma'am Duterte, wala ni mga tao, nasaan ang mga Pilipino nagmamahal? Kaya sabi ni Sir Jonathan, ilabas na yung mga tao, lumabas na yung mga Pilipinong totoong nagmamahal kay Pangulong Duterte para ipaglaban natin ang mga Duterte family, lalo kasi BP Sarang inapi nila, lalo na si Pangulong Duterte nga tunay na nagmamalasakit sa bayan. Bakit ginaganyan ng mga na yan, nakaupang mga buhaya? Buhaya, alam mo ko bakit? Bakit matakot kayo na walang permit? Ako, sinabi ko kahit walang permit, magpakulong ako kung may buhuli sa akin. Hindi ako papayag na si Pangulong Duterte gaganyanin nila. Ang sabi ko sa kanila, kung walang permit, hulihin nila, magpapakulong ako dahil mahal na mahal ko si Pangulong Duterte. Hindi ako matakot kahit walang permit. Halimbawa, mayroon sasama dyan, no? Kahit walang permit, lumabag, laban natin sila. Dahil sila ba, dapat sila, may karapatan tayo dahil tayo ang mga Pilipino. Di ba sabi nga ni Pangulong Duterte, ang sabi ni Pangulong Duterte, utusan lang yan sila, tayo ang nagpapasahod sa kanila. Kaya dapat gawin natin ang tama, ay maglaban natin. Kung gusto lang, patayin nila tayo, papayag tayo dahil mahal natin ang bansang Pilipinas. Kaya ngayon pa lang parang pinapatay na nila ang mga Pilipino. Unti-unti, nakita nyo naman, kung sila ay hindi nilagay sa legal ang pamamalakan nila, bakit tayo? Pwede natin gawin yan ang ginawa nila kay sila ang salamin. Kaya kung ano ginawa nila sa bansa natin, gagawin natin sa kanila, ibalik natin sa kanila ginawa nila sa atin. Diba? Ang sakit, nasasaktan ako pag sinabi, kahit natouch ko sa sinabi ni Sir na, nasaan kayo ang lakas ng loob niya magsabi, hanggang kamatayan, ipaglaban natin kayo PRRD. Kaya hanggang sa huling patak ng dugo. Nasaan kayo? Kahit isang oras ng alas 5? Wala! Busy kayo. Paano kung darating ang oras na si Pangulong Duterte gipusasa na at dali na sa Supreme Court? Tapos magagawa kayo, huli na ang lahat. Kaya ngayon pa lang, ipaglaban nyo na kung ano yung dapat ipaglaban. Bigyan nyo lang isang araw na wala kayong trabaho. Ito na ang gagawin natin. Pumunta sa EDSA lahat na nagmamahal ni Pangulong Duterte at Baby Sara. So mga supporters ni Baby Sara, pumunta kayo sa EDSA kung anong araw gusto nyo. Pumunta kayo dito kung anong gusto nyo gawin. Tingnan ko si Bangag. Kung hindi ba yan, maano yung si Bangag na yan. Ito si Bangag, oh. Ayoko sa Pangulong Bangag. Magnanakaw. Nagiging ako, alam mo sa Facebook, sabi niya, ito yung founder ng Solid Duterte Family Worldwide. Gaganyanin ka pag matapang-tapang. Oo, hindi ako natatakot. Dahil mahal na mahal ko ang pamilyang Duterte. Dahil sila ang nagmalasakit sa bansang Pilipinas. Nasaan kayo? Kaya huwag nyo matayin kasi Pangulong Duterte damputin at ikulong na lang. Katulad ni Pastor Kibuloy. Kaya kung mangyari yon, ang mahalaga binigay ko, ipinakita ko sa inyo na tayong lahat ay magkaisa mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kaya si Pangulong Duterte ginaganyan nila si Baby Sara. Nakikita ng mga supporters na hanggang salitaan lang, walang gawa. Sabi pa nila sa social media, ano magagawa ng social media nga? Si Mita nga! Si Mita, binubura niya yung mga message sa social media. Hindi na mapasa mag-Duterte supporters ang mag-message doon. Pinaglalaban namin si Pangulong Duterte. Binubura ni Mita! Si Mita ang... Tingala ko si Mita! Mga message lang supporters. Napansin ko, biruin mo, 500 na post sa page namin na Solid Duterte Family. Alam mo, 500 na yon, nawala ang 400, 100 lang binigay niya. Sabi niya, magmura ka kay Mita. Sabi ko, hindi lang mura, kabuti niya kay magpamayad siya kay Duterte. Kay BBM, samantalang noon, nung si Pangulong Duterte pa ang presidente, kakampi na niya Facebook. Ngayon, dahil si Bangag, magpamayad na siya. Kaya ngayon, ito na lang huli ang sabihin ko. Umpisahan na lahat ng supporters ni Pangulong Duterte, Luzon, Visayas, Mindanao, at lalo na mga nasa ibang bansa. Gumawa kayo ng para sa bayan na ito. Gumawa kayo ng hindi makalimutan ng mga anak natin at
walang disiplina na yung mga tao, ha? Walang disiplina, karamihan dyan, may nagsisugal dyan, mga druga. Piruin mo sa bandang Mindanao doon sa amin, ang dami doon mga pinutol na mga kahoy, yung parang, yung mga smugglers ba? Alam mo kung bakit kasi ang hirap? Illegal loggers o smugglers, gano'n. Kaya bakit gano'n marami? Kasi nga, wala nang halos makain kasi nga pinipili ni Bangag kung sino yung bibigyan niya ng ano sa DSWD. Paulit-ulit niya binibigyan kung sino yung mga bubuto sa kanya. Sabi niya, ay, ibigyan ko ito ng pera. Kaya sa DSWD, ha? Kaya maraming mga smugglers dahil yung iba mga nagugutom. Yung mga smugglers daming mga smugglers nagutol yung mga kahoy dahil kumukuha sila doon ng makain ay walang suporta galing sa DSWD, galing kay Bangag. So ganito, bakit nagagawa nila yon? Dahil itong si Bangag, pinipili lang doon sa DSWD, banda doon sa amin, kung saan man kahit saan, pari-pariho lang, walang sakto na budget para sa mga mahirap. Paulit-ulit binibigyan kung sino lang yung bubuto, kung sino lang yung malakas, yun lang ang binibigyan niya ng budget. Paano yung hindi niya kakampi, mamatay sa gutom? Tinood na kasi marami nagreklamo sa amin. Walang kami, hindi kami nasama sa listahan. 5,000, 3,000, paulit-ulit binibigyan niya, mayroon na nabigyan. Paano yung wala? Wala, iirok nila kaya hindi man susuporta sa kanila. Kaya nga yung mga Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte, buksan ang isipan. Huwag kayo patulog-tulog, baga magising kayo ng ang bansang Pilipinas. Wala na ang nagmamahal na Pangulo para magbigay ng tamang palasakit. Kayo yun lang. Maraming salamat. Sa akin una, naghahanap.